Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2561. Ibig sabihin ba nito kailangan nating baguhin ang plano natin para bukas? Naunawaan ng mensahero ang ibig sabihin ng ikalawang prinsipe matapos marinig ang kanyang mga salita. Originally, sa plano nila, papatayin ng second prince ang eldest prince. Pagkatapos nito, kahit na ayaw ng emperador ng bansa ng Yuanfeng, itatalaga pa rin niya ang ikalawang prinsipe bilang crown prince. Kung ang emperador ng bansa ng Yuanfeng ay matigas ang ulo, kung gayon ang hukbo ni Chen Yuanguo ay lalabas upang suportahan ang ikalawang prinsipe. Sa oras na iyon, hindi mahalaga kung payag o hindi ang emperador ng bansa ng Yuanfeng, maaari lamang niyang italaga ang ikalawang prinsipe bilang crown prince. Gayunpaman, malinaw na nagbago ang sitwasyon. Hindi nagtagumpay ang plano ng ikalawang prinsipe na patayin ang unang prinsipe. Sa halip, ikinagalit nito ang emperador, dahilan upang ang ikalawang prinsipe ay nakulong at hindi pinayagang gumalaw. Malinaw na determinado ang emperador na ipasa ang trono sa unang prinsipe. Kung gusto ng ikalawang prinsipe na umakyat sa trono at gusto ni Chen Yuanguo na maging kaalyado ang ikalawang prinsipe, kailangan nilang baguhin ang dati nilang plano. Dati, lumabas lamang ang hukbo ni Chen Yuanguo upang suportahan ang ikalawang prinsipe. Gayunpaman, ngayon ay kailangan nilang maging handa upang tulungan ang ikalawang prinsipe na agawin ang trono sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, kahit na nagbago ang plano, ang mensahero ni Chen Yuanguo ay hindi masyadong nag-aalala. Bago siya pumunta rito, nahulaan na niya at ng mga nakatataas sa bansa ang sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang ikalawang prinsipe ng bansa ng Yuanfeng ay gustong makamit ang mga dakilang bagay, ngunit wala siyang gaanong kakayahan. Kaya naman, hindi tiyak na magtatagumpay siya sa pagpatay sa kanyang nakatatandang kapatid. Kaya naman, naghanda na silang tulungan ang ikalawang prinsipe sa pamamagitan ng puwersa. Mula sa ibang pananaw, kung ang ikalawang prinsipe ay hindi gaanong walang kakayahan, hindi pipiliin ng mga tao ni Chen Yuanguo na suportahan siya. Pagkatapos ng lahat, hindi sila bodhisattva at hindi gaanong mabait. Hindi nila tinulungan ang ikalawang prinsipe na agawin ang trono dahil sa kabaitan. Nais nilang kontrolin ang Yuanfeng country at hayaan ang ikalawang prinsipe na maging isang tupi na emperador. Kapag malaya na si Chen Yuanguo, ganap nilang sakupin ang Yuanfeng country. Sa makatuwid, ang kabiguan ng pangalawang prinsipe na paslangin ang panganay na prinsipe ay hindi nagpagulat sa mensahero ni Chen Yuanguo. Kung alam ng ikalawang prinsipe ang iniisip ng mensahero, baka mabaliw siya. Pagkatapos ng lahat, palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili bilang isang henyo. Tama, kailangan ko ng tulong mo, sabi ng ikalawang prinsipe. Ang ikalawang prinsipe ay nawalan na ng suporta ng kanyang maharlikang ama at ng mga ministrong iyon. Ang mga taong iyon ay malinaw na nagpasya na ang susunod na emperador ng bansa ng Yuanfeng ay ang unang prinsipe. Walang magawa ang ikalawang prinsipe. Kaya, ang pinakamalaking suporta niya ngayon ay si Chen Yuanguo. Sa kabutihang palad, kahit na ang lakas ni Chen Yuanguo ay hindi maihahambing sa Wind Absolute Nation, ang Yuanfeng Nation ay mas malakas. Kaya naman, hanggat handa si Chen Yuanguo na tulungan siya, mayroon pa rin siyang pag-asa na magbago. Maghintay ka hanggang sa makarating ako sa entablado. Tuturuan ko talaga ng leksyon ang mga matandang bastos na yan. Mabangis na sabi ng ikalawang prinsipe sa kanyang puso. Siyempre, walang problema. Tumawa ang sugo ni Chen Yuanguo at sinabi, ang kamahalan ay kaibigan ni Chen Yuanguo. Siyempre, handa kaming tumulong sa kamahalan. Ang galing, hindi ko makakalimutan ang tulong ni Chen Yuanguo mo. Tuwang-tuwa ang ikalawang prinsipe. Hanggat mayroon siyang tulong ni Chen Yuanguo, kahit na wala siyang suporta ng mga ministro at ng emperador, hindi ito makakaapekto sa kanyang pag-akyat sa posisyong iyon. Pagkatapos noon, pinag-usapan nilang dalawa ang mga usapin kinabukasan. Katulad ng iniisip ni Huang Feng noon, ang pangalawang prinsipe ay halatang hindi makapaghintay ng matagal. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang kanyang emperador ay maaaring mamatay anumang oras. Ngayon, ang unang prinsipe ay naging crown prince. Kapag namatay ang kanyang emperor, ang unang prinsipe ay nararapat na maging bagong emperador.
Halatang hindi yun matatanggap ng ikalawang prinsipe. Bagamat nagpasya siyang maghimagsik, mas handa siyang gumamit ng dahas para pilitin ang kanyang maharlikang ama. Sa ganoong paraan, kahit natiyak na magkakaroon ng ilang mga salungatan, hindi ito magiging masyadong malaki. Mas confident din siya, kung aagawin ang bansa sa kamay ng unang prinsipe, mas mahirap. Nakipag-usap ang ikalawang prinsipe sa sugo hanggang hating gabi. Noon lang niya hinayaan na may magpadala sa sugo. Gayunpaman, ang nilalaman ng talakayan na sa tingin niya ay hindi alam ng mga tagalabas ay malinaw na narinig ni Huang Feng, na nagtatago sa gilid. Mukhang nagkamali ang taong ito sa huli. Bulong ni Huang Feng sa sarili. Dito, halatang naghahanda ang ikalawang prinsipe para kumilos bukas. Si Huang Feng, na alam ang kanilang mga aksyon ng maaga, ay natural na hindi magiging walang malasakit. Para kay Huang Feng, ang pangalawang prinsipe ay isang potensyal na banta. Ngayong nagkusa na ang ikalawang prinsipe na tumalon, paanong hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong ito? Nang bumalik si Huang Feng sa inn, napagtanto niyang bukas pa rin ang ilaw sa kwarto ni Princess Chi. Halatang hindi pa siya tulog. Saglit na nag-alinlangan si Huang Feng, ngunit kumatok pa rin sa pinto ng silid ni Princess Chi. "Sino ta?" Narinig ang kinakabahang boses ni Princess Chi. "Ako ito," sabi ni Huang Feng. "Pupunta ako dyan." Malinaw na nakilala ni Prinsesa Chi ang boses ni Huang Feng at nagmamadaling sumagot. May kabang nararamdaman sa boses niya. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto ni Princess Chi. Isang maayos na bihis na Prinsesa Chi ang lumitaw sa harap ni Huang Feng. "Gabi na pero gising ka pa?" tanong ni Huang Feng. "Oo, hindi ako makatulog." Natural na itabi ni Prinsesa Chi ang kalahati ng kanyang katawan para papasukin si Huang Feng. Kung noon pa man, tiyak na maiiwasan niyang maghinala. Sabagay, gabing-gabi na. Kung ang isang lalaki at isang babae ay mag-isa sa iisang silid, masisira ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente sa karwahe at ang kanyang desisyon na sundan si Huang Feng, itinuring na niya si Huang Feng bilang ang taong pinakamalapit sa kanya. Sa makatuwid, kahit na medyo nahihiya pa siya, hindi niya tatanggihan na nasa parehong silid ni Huang Feng. "Natatakot?" tanong ni Huang Feng. "Medyo." Tumango si Princess Chi. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang banyagang bansa sa kanya. Para kay Prinsesa Chi, na hindi pa nakapaglakbay ng malayo, napakalayo ng lugar na ito. Kung tutuusin, bago pa makumpirma ang marriage alliance, hindi niya akalain na pupunta siya sa ganoong lugar. Naisip niya na hinding-hindi siya aalis sa Great Lu Empire o maging sa Imperial Capital. Gayunpaman, nasa labas na siya ngayon ng mga hangganan. Sa ganoong banyagang lugar, natural na sa kanya ang hindi mapalagay. Kung nandyan si Huang Feng, hindi niya mararamdaman ang ganito. Ito ay dahil hanggat nariyan si Huang Feng, naniniwala siya na kahit anong uri ng panganib ito, matutulungan siya ni Huang Feng na harangan ito. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, ngayong wala si Huang Feng, natural na hindi niya naramdaman na ligtas siya, kaya naman, normal lang sa kanya ang hindi makatulog. Siyempre, may isang bagay na hindi binanggit ni Prinsesa Chi. Nag-aalala pa rin siya sa kaligtasan ni Huang Feng. Kabanata 2562. Kahit na si Huang Feng ay napakalakas at nakita ni Prinsesa Chi si Huang Feng na nakikipaglaban sa maraming tao gamit ang kanyang sariling mga mata, ito ay isang ganap na hindi pamilyar na lugar kung tutuusin. Kapag na-ambush si Huang Feng, magiging lubhang mapanganib pa rin ito. Sa makatuwid, bago bumalik si Huang Feng, palaging nag-aalala si Prinsesa Chi tungkol sa kaligtasan ni Huang Feng. Kaya pala hindi siya makatulog. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng na ngayon ang kanyang pinakamalaking suporta. Pagkatapos maayos ang mga usapin dito, maaari kang pumunta kung saan mo gustong pumunta sa hinaharap, sabi ni Huang Feng kay Prinsesa Chi. Tunay na isang malaking hamon na hayaan ang isang prinsesa na ipinanganak na may marangal na pinagmulan at hindi pa nagdusa bago mamuhay ng ganoong gala. Naiintindihan ni Huang Feng ang takot sa puso ni Prinsesa Chi. Sa makatuwid, hindi niya naramdaman na nagpapanggap si Prinsesa Chi. Nang sabihin ni Huang Feng na ang mga usapin dito ay naayos na, hindi lamang niya tinutukoy ang mga usapin sa Yuanfeng Country. Sa kanyang plano, ang Yuanfeng Country ay simula pa lamang. Napalitan na niya ng Pepe ang unang prinsipe at malapit nang makontrol ang Yuanfeng Country.
Kahit na naroon pa rin ang ikalawang prinsipe, hindi ito malaking problema para kay Huangfeng at maaaring malutas ng napakabilis. Matapos kontrolin ang Yuanfeng country, naghahanda na rin si Huangfeng na kontrolin ang mga kalyadong puwersa sa labas ng Great Pass. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay magiging mga tao ni Chen Yuanguo. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan na ngayon ni Huangfeng ang ambisyon ni Chen Yuanguo. Malinaw na gustong palitan ni Chen Yuanguo ang posisyon ng Wind Extinction Country sa labas ng Great Pass at pag-isahin ang lahat ng puwersa sa labas ng Great Pass. Ang kanyang huling target ay maaaring ang Great Lu Dynasty. Matapos kontrolin ni Huangfeng ang Yuanfeng Country, gusto niyang palitan ang posisyon ni Chen Yuanguo at maging pinuno ng Allied Forces sa labas ng Great Pass. Pagkatapos nito, pangungunahan niya ang mga kalyadong puwersa sa labas ng Great Pass para talunin ang hukbo ng Wind Extinction Country. Sa yugtong ito, ang mga banta sa labas ng Great Pass ay aalisin. Sa oras na iyon, ang mga panlabas na banta na maaaring magbanta sa dakilang dinastiyang Lu ay hindi na umiiral. Hindi magiging problema para kay Prinsesa Qi na pumunta saan man niya gusto. Bagamat paulit-ulit na ipinahayag ni Prinsesa Qi na gusto niyang sundan si Huangfeng at pumayag na si Huangfeng, gusto pa rin niyang tulungan si Prinsesa Qi na lutisin ang ilan sa mga kaguluhan sa Great Lu Dynasty. Pagkatapos nito, ano ang pipiliin ni Prinsesa Qi? Magpapatuloy pa ba siya sa pagsunod sa kanya o babalik sa Imperial Palace para ipagpatuloy ang pagiging isang prinsesa? Matatanggap ito ni Huangfeng. Ayaw niyang napipilitin si Prinsesa Qi na sundan siya. Kung ganoon nga ang kaso, ipaparamdam nito kay Huangfeng na ayaw ni Prinsesa Qi at maaaring pagsisihan ito sa hinaharap. Bagamat makapangyarihan si Huangfeng, mahirap pa rin para sa kanya na harapin ang buong hukbo ng Wind Extinction Country ng mag-isa. Bukod dito, kahit na kaya niyang talunin ang hukbo ng Wind Extinction Country gamit ang sarili niyang lakas, mag-iiwan pa rin ito ng ilang problema. Bukod dito, gusto ni Huangfeng ng isang matatag na bansa. Kailangan pa rin niya ang mga ito para matulungan siyang kumita ng pera. Kung matalo niya ang Wind Extinction Country gamit ang sarili niyang lakas, magiging mahirap na pag-isahin ang Outer Pass. Hindi magiging kapaki-pakinabang para sa kanya na mamuno pagkatapos niyang umalis. Sa makatuwid, nais ni Huangfeng na gamitin ang Yuanfeng Country para kontrolin ang lahat ng kapangyarihan sa Outer Pass. Siyempre, ang hitsura ni Huangfeng na kamukha ng isang tao mula sa Great Lu Dynasty ay nais din para sa kanya na pamunuan ang Outer Pass. Sa makatuwid, talagang gusto niya ang puppet na ito. Kahit na ang Outer Pass ay nahahati sa ilang mga bansa, lahat sila ay parehong uri ng mga tao. Mas magiging madali para sa kanila na tanggapin ang panuntunan ng isa't isa. Wala akong pupuntahan, susundan kita. Umiling si Prinsesa Qi at sinabing may katiyakan. Sige, hindi siya tinanggihan ni Huangfeng sa sandaling ito. Kung tutuusin, nangako na ito sa kanya at natural na hindi na babalik sa kanyang mga sinabi. Gayunpaman, gusto pa rin niyang lutisin ang ilan sa mga kaguluhan sa Great Lu Dynasty bago siya umalis sa lugar na ito at bigyan ng isa pang pagkakataon si Prinsesa Qi na pumili. Nanatili si Huangfeng sa silid ni Prinsesa Qi at nakipag-chat sa kanya ng ilang sandali bago siya naghanda na bumalik sa kanyang silid upang matulog. Sa katunayan, noong nakikipag-chat siya kay Huangfeng, pinag-iisipan ni Prinsesa Qi kung dapat ba niyang hilingin kay Huangfeng na manatili sa gabi. Nilinaw na niya ang kanyang mga intensyon noon at naniniwala siya na naiintindihan din ni Huangfeng ang kanyang panloob na pag-iisip. Kung gusto niyang manatili, dapat ba siyang tumanggi o sumang-ayon? Si Prinsesa Qi ay nagkakaroon ng pag-iisip sa kanyang puso. Kahit na 10 taon ng ideological na edukasyon ang nagparamdam sa kanya na ang pagtanggi kay Huangfeng ay ang tamang gawin, hindi siya handang sumalungat sa kagustuhan ni Huangfeng. Ang pagpapalungkot kay Huangfeng ay hindi isang bagay na gusto niyang makita. Higit pa rito, hindi niya talaga kinasusuklaman si Huangfeng sa pananatili sa kaibuturan ng kanyang puso. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Prinsesa Qi na si Huangfeng ay talagang magkukusa na umalis. Dahil dito ay bahagyang natigilan siya saglit at hindi niya namamalayan na sinabi, aalis ka ng ganoon lang. Pagkatapos sabihin iyon, namula ang mukha ni Prinsesa Qi. Pinagalitan niya ang sarili sa kanyang puso dahil hindi man lang siya inilaan. Paano kung mali ang pagkakaintindi ni Huangfeng? Sa kabutihang palad, hindi masyadong inisip ito ni Huangfeng. Aniya, gabi na.
Nagmamadali kami nitong mga nakaraang araw at hindi kami nakakapagpahinga ng maayos. Magpahinga ka ng maaga ngayong gabi at gumaling ka. Oh, sagot ni Princess Chi. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya sa mga sandaling ito. Pareho siyang nakahinga at medyo nadismaya. Pagkaalis ni Huang Feng, napasandal si Prinsesa Chi sa pintuan at tinakpan ang kanyang bahagyang mainit na pisngi. Iniisip niya ang problema kanina. Kung talagang gustong manatili ni Huang Feng, anong ugali ang dapat kong gawin? Dapat siguro pumayag ako diba? Napaisip si Prinsesa Chi sa sarili. Sa kasamaang palad, nakaalis na si Huang Feng. Marahan na bamantong hininga si Prinsesa Chi. Nang makita muli ni Huang Feng kina Prinsesa Chi at Xiao Huan kinaumagahan, mas maganda ang kanilang mga kutis kaysa dati. Malinaw na ang tuloy-tuloy na paglalakbay sa mga nakaraang araw ay hindi isang madaling gawain para sa dalawang ordinaryong tao, lalo na ang mahihinang kababaihan. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay nagtiis at hindi nagreklamo sa harap ni Huang Feng. Dahil dito, mas mataas ang tingin ni Huang Feng kay Prinsesa Chi at Xiao Huan sa kanyang puso. May plano ka ba ngayong araw? Casual na tanong ni Prinsesa Chi habang kumakain. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na tingnan si Huang Feng. Kagabi, pagkaalis ni Huang Feng, natulog si Prinsesa Chi. Gayunpaman, hindi siya makatulog anuman ang mangyari. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari kanina at nakatulog lang siya pagkaraan ng mahabang panahon. Gayunpaman, napanaginipan niyang muli si Huang Feng. Hindi niya alam kung ilang beses niya napanaginipan si Huang Feng. Tila napanaginipan na niya ito mula nang makilala niya si Huang Feng. This time, mas malala pa. Sa kanyang panaginip, si Huang Feng ay hindi kasing ganda ng kanyang ugali sa katotohanan. Tinukso niya siya sa lahat ng uri ng paraan, na naging sanhi ng labis na pagkahiya ni Prinsesa Chi. Sa panaginip niya, nagawa pa nilang dalawa ang mga nakakahiyang bagay na iyon. Si Prinsesa Chi ay nahihiya lamang at walang anumang balak na tanggihan siya. Dahil sa panaginip kahapon kaya medyo hindi komportable si Prinsesa Chi nang makita niya si Huang Feng sa umaga. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan si Huang Feng. Iisipin niya ang nangyari sa kanyang panaginip kapag nakita niya si Huang Feng. Kabanata 2563. Naramdaman din ni Huang Feng na may mali sa ekspresyon ni Prinsesa Chi, kaya nagtanong siya, ano ang mali? Hindi ka ba nakahinga ng maayos kagabi? Panipi. Hindi, wala, nagmamadaling sagot ni Prinsesa Chi, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila mas naging awkward. Nakita ni Huang Feng na tila walang problema kay Prinsesa Chi, kaya hindi niya ito masyadong inisip at sinabing, mamaya, pagkatapos nating kumain, lalabas na ako. Hindi pa rin nakakalimutan ni Huang Feng ang kanyang narinig sa tirahan ng pangalawang prinsipe kagabi. Tiyak na kikilos ang pangalawang prinsipe ngayon, at upang matiyak na walang mangyayaring hindi inaasahan, kailangan niyang pumunta sa eksena. Pwede ba akong sumama sa'yo? Tumingin si Prinsesa Chi kay Huang Feng na may mukha na puno ng pag-asa. Ayaw ni Princess Chi na manatili sa inn at hintayin si Huang Feng na bumalik. Gusto niyang sundan si Huang Feng at manatili sa tabi nito. Malamang hindi, umiling si Huang Feng at tinanggihan siya. Oh! Nang makitang tinanggihan siya ni Huang Feng, labis na nadismaya si Prinsesa Chi, ngunit hindi niya ito pinilit. Medyo delikado ang usapin ngayon. Pagkatapos ng araw na ito, may lalabas na kita. Nakita ni Huang Feng ang dismayadong ekspresyon ni Prinsesa Chi, kaya nagpaliwanag siya, natatakot na baka masyadong mag-isip si Prinsesa Chi. Okay, matapos marinig ang paliwanag ni Huang Feng, gamaan ang pakiramdam ni Prinsesa Chi. Alam niya na hindi nandito si Huang Feng para maglaro, ngunit para gumawa ng isang mahalagang bagay. Hindi niya ito matulungan, ngunit hindi rin niya magawang hilahin siya pababa. At saka, mas mabuti na huwag kang lumabas ngayon. Sain ka na lang, baka magulo ng konti sa labas. Paalala ni Huang Feng. Nakipag-usap na ang pangalawang prinsipe sa sugo ni Chen Yuanguo, at naghahanda ng sapilitang agawin ang trono. Sa makatuwid, maaaring magkaroon ng kaguluhan ng ilang sandali. Si Prinsesa Chi at Xiao Huan ay mga ordinaryong tao lamang, kaya kung sila ay makatagpo ng anumang panganib at wala siya sa kanilang tabi, silang dalawa ay nasa panganib. Oo, natural na hindi tatanggihan ni Prinsesa Chi ang babala ni Huang Feng.
Masasabi niyang hindi nagbibiro si Huang Feng at may malaking mangyayari. Kaya naman binalaan niya ito. Hindi tanga si Prinsesa Chi, at hindi siya isang taong mahilig manggulo ng walang dahilan. Dahil sinabi na ni Huang Feng, natural na hindi siya gagawa ng anumang katangahan. Kung bored na kayong dalawa sa at wala kayong magawa, pwede nyo nang i-practice ang inner force technique na itinuro ko sa inyo. Sinabi ni Huang Feng kina Prinsesa Chi at Xiao Huan. Pagkatapos ng hapunan kagabi, tinuruan ni Huang Feng sina Prinsesa Chi at Xiao Huan ang isang hanay ng mga pamamaraan ng panloob na puwersa ng mental cultivation. Bagamat hindi kasing husay ng itinuro niya kay Suyamo at sa iba pa ang set ng inner force mental cultivation na pamamaraan, hindi rin ito masama. Higit pa rito, walang ganoong bagay bilang panloob na puwersa sa espasyo-oras na ito. Kahit na nilinang nila ang pinakamasamang panloob na puwersa ng mental cultivation ng mga pamamaraan, sila ay magiging mas mahusay pa rin kaysa sa iba. Higit pa rito, ang ibinigay sa kanila ni Huang Feng ay hindi ang pinakamasama. Nagkataon lang na baka may magulo sa labas ngayon, at maiinip silang dalawa kung magpapatuloy sila sa in. Sa oras na ito, malinaw na magandang ideya ang paglinang ng panloob na puwersa. Hindi lamang nito mapapalaki ang kanilang lakas, maaari rin itong pumatay ng oras, pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Oo, siguradong maglilinang tayo ng maayos. Nangako si Princess Chi. Alam ni Prinsesa Chi na si Huang Feng ay napakalakas, at gusto niyang sundan si Huang Feng. Gayunpaman, alam din niya na ang mundong ito ay hindi mapayapa, at maaaring magkaroon ng panganib anumang oras. Higit pa rito, ayaw niyang maging pabigat kay Huang Feng, kaya ang tanging magagawa niya ay dagdagan ang kanyang lakas. Sa makatuwid, pagkatapos malaman na tuturuan sila ni Huang Feng ng martial arts, napagpasyahan na niya na mag-cultivate ng maayos. Ganoon din para kay Xiao Huan. Sa kanyang puso, si Prinsesa Chi ang pinakamahalaga. Dati, ilang beses nang nasa panganib si Prinsesa Chi, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Dahil sa pakiramdam na iyon, hindi siya komportable, at ayaw niyang maging walang magawa kapag nasa panganib muli si Prinsesa Chi. Sa makatuwid, humingi siya ng tulong kay Huang Feng, umaasa na tuturuan siya ni Huang Feng ng martial arts para madagdagan ang kanyang lakas, at mapoprotektahan niya si Prinsesa Chi. Sa kabilang banda, hindi mataas ang inaasahan ni Huang Feng para sa kanilang dalawa. Kapag kasama niya, hindi sila malalagay sa anumang panganib. Ang dahilan kung bakit tinuruan niya sila ng panloob na lakas ay para lamang maging handa sa pinakamasama. Kasabay nito, ito rin ay pampalipas oras. Wala siyang intensyon na alagaan ang dalawang bida. Gayunpaman, nakikita kung gaano kaseryoso sina Prinsesa Chi at Xiao Huan, natural na walang sasabihin si Huang Feng. Hindi niya kayang pigilan ang kanilang enthusiasm, di ba? Buti na lang may gagawin pa, at hindi magiging boring sa kanilang dalawa. Matapos turuan sina Prinsesa Chi at Xiao Huan, umalis si Huang Feng sa inn at nagtungo sa Imperial Palace. Siguradong magiging napakasigla doon ngayon. Kahit na alam na ni Huang Feng ang tungkol sa plano ng ikalawang prinsipe, hindi siya handa na kumilos sa ikalawang prinsipe. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa plano. Sa pinakakaunti, ang emperador ng bansa ng Yuan Feng ay hindi alam ang tungkol dito. Sa kanyang puso, ang pangalawang prinsipe ay kanyang anak pa rin, at ang prinsipe ng bansa ng Yuan Feng. Kung ang pangalawang prinsipe ay mamamatay sa isang aksidente sa sandaling ito, kung gayon ang unang prinsipe, na nakipag-away lang sa pangalawang prinsipe, ang magiging pinakakainahinala. Kapag dumating ang oras na iyon, maaaring magkaroon pa ng pagbabago sa posisyon ng Crown Prince. Malinaw na hindi ito ang gustong makita ni Huang Feng. Ayaw niyang kaladkarin ang pepe na unang prinsipe sa bagay na ito. Kaya naman, gusto niyang hintayin na kumilos ang ikalawang prinsipe bago siya kumilos. Sa kasong iyon, ang ebidensya ay magiging konklusibo, at ang ikalawang prinsipe ay walang pagkakataon na makabalik. Kasabay nito, hindi pinaghihinalaan ng emperador ang unang prinsipe. Nang pumasok si Huang Feng sa Imperial Palace, napagtanto niya na ang seguridad dito ay mas malakas kaysa kahapon. Hindi naman kakaiba kapag naiisip niya iyon. Bagamat hindi alam ng matandang emperador ng bansa ng Yuan Feng ang tungkol sa sabwatan sa pagitan ng
ikalawang prinsipe at ng sugo ni Chen Yuanguo, ngayon ang araw na dadaan ang hukbo ni Chen Yuanguo sa bansa ng Yuanfeng. Alam din ng emperador ng bansa ng Yuanfeng ang mga ambisyon ng mga tao ni Chen Yuanguo. Sa makatuwid, ito ay palaging tama na maging maingat. Siyempre, dahil din sa hindi niya alam na nakipagkasundo ang ikalawang prinsipe kay Chen Yuanguo. Sa makatuwid, kahit na ang matandang prinsipe ay gumawa ng ilang mga pagsasaayos, siya ay hindi sapat na mapagbantay. Nang malapit na ang tanghali, nakita ni Huang Feng ang isang ulap ng alikabok sa labas. Isang hukbo ng 10,000 ang papalapit sa kabisera ng bansa ng Yuanfeng. Ang hukbong ito ay halatang hukbo ni Chen Yuanguo. Nandito na ang hukbo ni Chen Yuanguo. Ang taong namumuno sa hukbo ay ang nangingibabaw na general na kagapilang sa mga kalyadong puwersa ng Wind Absolute Country at ng Great Lu Dynasty. Sa sandaling ito, masasabing nasa mataas na espiritu si General Bossy. Ang lakas ng Wind Absolute Country ay kitang-kita sa lahat sa labas ng Great Pass. Ang ibang mga bansa sa labas ng Great Pass ay kailangang umasa sa Wind Absolute Country para mabuhay. At ang ambisyon ng Wind Absolute Country ay kilala rin ng maraming bansa. Gayunpaman, ang gayong makapangyarihang bansa ay natalo ng kanyang sariling mga kamay. Ang Diyos ng digmaan ng kanilang bansa ay namatay sa larangan ng digmaan. Ang nasabing tagumpay ay sapat na upang mawala ang pangalan ng dominanteng general sa kasaysayan. Kabanata 2564. Gayunpaman, ang ambisyosong Bossy General ay halatang hindi nasisiyahan sa kasalukuyang tagumpay. Nais niyang maging unang tao sa kasaysayan ng Outer Pass. Nais niyang tapusin ang pag-iisa ng Outer Pass at gawin ang isang bagay na hindi pa nagawa ng sinuman. Sa makatuwid, matapos talunin ang mga kalyadong puwersa ng Wind Absolute Country at ang Great Lu Dynasty, hindi na makapaghintay si Bossy General na tipunin ang mga kalyadong puwersa ng Outer Pass at maghanda na opisyal na atakihin ang Wind Absolute Country at kumpletuhin ang tunay na pag-iisa. Gayunpaman, ang Bossy General na nabulag ng tagumpay ay hindi inaasahan na ang hukbo ng Wind Absolute Country na kanyang natalo noon ay 20,000 tao lamang. Bagamat ang ganitong uri ng pagkawala ay nagpahirap sa Wind Absolute Country, hindi nito nasaktan ang Wind Absolute Country. Nandoon pa rin ang lakas ng Wind Absolute Country at ito pa rin ang pinakamalakas sa Outer Pass. Kahit na ang mga kalyadong puwersa na binuo ni Bossy General ay mas marami kaysa sa hukbo ng Wind Absolute Country, ngunit kung sila ay talagang lumaban, mahirap sabihin kung gaano kalaki ang kanyang tsansa na manalo. Kahit na ang War God at ang Crown Prince ng Wind Absolute Country ay namatay sa nakaraang labanan at ito ay magiging sanhi ng Wind Absolute Country na mahulog sa isang tiyak na estado ng kaguluhan, ngunit kung sila ay nakaharap sa isang malaking kalaban, ang mga tao ng Wind Absolute Country ay malamang na magkaisa at harapin ang kaaway ng sama-sama. Bukod dito, ang kalaban na kinakaharap nila ay ang mamamatay tao na pumatay sa unang prinsipe at Moulay. Sa oras na iyon, malaki ang posibilidad na mapuko nito ang damdamin ng mga tao sa Wind Absolute Country at ang paglaban na makakaharap nila ay magiging mas malaki. Bilang karagdagan, palaging iniisip ni Bossy General na ang unang prinsipe ng Wind Absolute Country, si Lu Yixia, at ang War God, si Moulay, ay namatay sa kamay ng mga taong nasa kanyang panig. Dahil dito, nagkaroon siya ng maling pagtatasa sa lakas ng labanan ng kanyang panig. Pakiramdam niya ay walang problema para sa mga kalyadong puwersa sa kanyang panig upang talunin ang hukbo ng Wind Absolute Country. Sa totoo lang, walang kinalaman sa kanila ang pagkamatay ng 2 taong iyon. Kahit na, kung hindi dahil sa lihim na pagkilos ni Huang Feng, mahirap talagang sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo sa nakaraang labanan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nagparamdam kay Bossy General sa kanyang sarili. Siya ay may sapat na kumpiyansa sa pag-atake sa Wind Absolute Country sa pagkakataong ito. Gayunpaman, bago salakayin ang Wind Absolute Nation, mayroon pa siyang maliit na usapin na dapat ayusin, at ang maliit na bagay na ito ay nauugnay sa Yuanfeng Nation sa kanyang harapan. Sa una, bago kumilos ang mga kalyadong puwersa at naghanda upang pigilan ang mga hukbo ng Fengju Country at the Lu Dynasty, nagpadala na si Chen Yuanguo ng mga tao upang lihim na makipag-ugnayan sa ikalawang prinsipe ng bansa ng Yuanfeng, na gustong tulungan siyang umakyat sa trono. Kung ang walang kakayahan na pangalawang prinsipe ay umakyat sa trono ng bansa ng Yuanfeng,
malinaw na napakahusay para sa kanila na sakupin ang bansa ng Yuan Feng sa hinaharap. Kung ikukumpara sa walang kakayahan at mayabang na ikalawang prinsipe, ang panganay na prinsipe ay halatang mas mahirap pakitunguhan. Si Chen Yuanguo, na naghahangad na pag-isahin ang lahat ng mga bansa sa labas ng Great Pass, ay malinaw na ayaw na matagumpay na umakyat sa trono ang panganay na prinsipe. Dati, nagplano na sila ng mga bagay-bagay kasama ang ikalawang prinsipe ng bansa ng Yuan Feng. Inayos na rin nila na kumilos ang ikalawang prinsipe laban sa pinakamatandang prinsipe. Hanggat pinatay ng pangalawang prinsipe ang panganay na prinsipe, hindi lamang nila matagumpay na maitulak ang ikalawang prinsipe sa trono, maaari din nilang maunawaan ang kahinaan ng ikalawang prinsipe. Sa sandaling kumilos sila laban sa bansa ng Yuan Feng sa hinaharap, ang bagay na ito ay malawak na maisapubliko. Kung gayon, ang ikalawang prinsipe ay tiyak na magiging pantirya ng pambabatikos. Sa oras na iyon, tiyak na magkakaroon ng mga panloob na problema sa bansa ng Yuan Feng, at magiging mas madali para sa kanila na sakupin ang bansa ng Yuan Feng. Gayunpaman, hindi inaasahan ni General Bossy at ng iba pa na magkakaroon ng aksidente sa huli. Nabigo talaga ang pagpaslang ng pangalawang prinsipe sa panganay na prinsipe. Ang panganay na prinsipe ay hindi namatay at nabubuhay pa at maayos. Higit pa rito, ang mga aksyon ng ikalawang prinsipe ay nagpagalit sa matandang emperador ng bansa ng Yuan Feng, na naging dahilan upang opisyal niyang italaga ang panganay na prinsipe bilang crown prince. Ito ay malinaw na lubhang hindi kanais-nais sa plano ni Chen Yuanguo. Habang palihim na pinapagalitan ang ikalawang prinsipe dahil sa pagiging incompetent, maaari lamang piliin ni General Bossy at ng iba pa ang backup plan, na direktang gumamit ng puwersa upang tulungan ang ikalawang prinsipe na umakyat sa trono. Kahit na ito ay magdudulot ng ilang problema, ngunit para kay General Bossy, hindi ito masyadong malaking problema. Lalo na ngayong sasalakayin na nila ang Fengju country, ang hukbo ay kailangang dumaan sa bansa ng lungsod ng Yuan Feng, na magiging mas maginhawa para sa kanila na kumilos. Ito ba ang kabiserang lungsod ng bansa ng Yuan Feng? Ito ay hindi mas mahusay kaysa sa maliit na county ng ating bansa. Si Wang Cheng, na sumusunod sa likod ng hukbo ni Chen Yuanguo, ay tumingin sa lungsod ng bansa ng Yuan Feng sa kanyang harapan at bumulong sa kanyang sarili sa panghahamak. Mula nang matalo nila ang hukbo ng Fengju country at Great Lu Dynasty, hindi agad nakabalik si Wang Cheng sa Great Lu Dynasty. Sa halip, nagpadala siya ng ilang tao upang ibalik ang mga dating mapagkukunan sa Great Lu Dynasty, habang dinala niya ang natitirang bahagi ng hukbo at patuloy na sinundan si General Bossy. Alam niyang hindi pa tapos ang labanan sa labas ng pass, at isang malaking labanan ang malapit nang dumating. Patungo sa ganitong uri ng pagkakataon, natural na ayaw niyang palampasin ito. Para kay Wang Cheng na hindi nagkukulang ng mga tao, pagkain, sandata, kagamitan at iba pang mga mapagkukunan ang kanyang pinahahalagahan. At sa nakaraang wave, halatang malaki ang kinita niya. Hindi lang marami ang nakuha niya kay General Bossy, marami rin siyang nakuha mula sa larangan ng digmaan. Ang mga pakinabang na ito ay naging napakasaya niya. Sa mga bagay na ito, mas mapalawak pa niya ang kanyang hukbo. Gayunpaman, halatang hindi nasisiyahan si Wang Cheng. Kaya naman, pinili niyang patuloy na sundan si General Bossy para lumaban sa labas ng pass. Una, maaari siyang magpatuloy sa pagkuha ng ilang mga mapagkukunan mula kay General Bossy. Pangalawa, pagkatapos talunin ang Fengju country, maaari pa rin siyang makakuha ng ilang bagay mula sa Fengju country. Bagamat sa pagkakataong ito, ang karamihan sa mga natamo ay tiyak na mahahati ng iilang bansa sa labas ng pass na pinamumunuan ni Chen Yuanguo, hindi na magiging masyadong kaunti para kay Wang Cheng. Pagkatapos ng lahat, ang Fengju country ay talagang ang pinakamalaking bansa sa labas ng pass. Ang pinakamalaking bansang ito ay hindi lamang tumutukoy sa lakas ng hukbo, kundi pati na rin sa aspetong pang-ekonomiya. Sa lahat ng mga taon na ito, ang Fengju country ay nakikipaglaban sa Dalu Dynasty. Gayunpaman, ang mga laban na ito ay hindi nagpapagod sa Fengju country. Sa halip, pinahintulutan silang umunlad ng husto. Kung tutuusin, madalas silang manalo. Pagkatapos, maaari silang makakuha ng mga mapagkukunan kabilang ang populasyon, pagkain at iba pang mga mapagkukunan mula sa Dalu Dynasty. Ang mga mapagkukunang ito ay nagpapahintulot sa orihinal na baog na Fengju country na dahan-daang yumaman.
Bagamat hindi ito may kukumpara sa The Lu Dynasty, tiyak na ito ang pinakamahusay sa buong lugar sa labas ng pass. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit naiinggit ang ibang mga bansa, kabilang ang Chen Yuanguo. Sa makatuwid, kapag natalo ang Fengju country, ang mga samsam sa digmaan ay magiging mas marami, higit pa. Kahit na maaari lamang siyang uminom ng ilang sopas mula sa likuran, para kay Wang Cheng, ito ay isang napakagandang bagay. Sobrang nasiyahan na siya. Sa makatuwid, hindi umalis si Wang Cheng. Sa halip, pinili niyang ipagpatuloy ang pagsunod kay General Bossy. Gustong salakayin ni General Bossy ang Fengju country, ang pinakamalaking bansa sa labas ng pass. Naturally, mas maraming tropa sa ilalim ng kanyang utos, mas mabuti. Tungkol sa pagpili ni Wang Cheng, natural na wala siyang anumang pagtutol. Bukod dito, walang pakialam si Wang Cheng sa buhay o kamatayan ng kanyang mga nasasakupan. Sa makatuwid, ang paggamit sa mga tao ni Wang Cheng para maningil sa harapan bilang kanyang kumpi ay napakaangkop. Sa ganitong paraan, ang kanilang mga pagkalugi sa huli ay magiging mas maliit. Ito rin ay isang bagay na ikinatutuwang makita ng lahat. Kabanata 2565. Dahil lubos na nasisiyahan ang lahat ng partido sa kaayusang ito, patuloy na sinundan ni Wang Cheng si General Domineering. Sa oras na ito, papunta sila sa Wind Absolute Country, kaya normal lang na dumaan sa Yuanfeng Country. Hindi ito masyadong inisip ni Wang Cheng. Halatang walang tiwala sa kanya si General Domineering, kaya hindi niya sinabi sa kanya kung ano ang gagawin niya sa Yuanfeng Country. Ang bansa ng Yuanfeng ay isang maliit na bansa lamang sa labas ng Great Pass. Natural, hindi ito maihahambing sa dakilang dinastiyang Lu. At ang kabisera ng lungsod ay bahagyang mas malaki kaysa sa isang county sa loob ng Great Lu Dynasty. Hindi ito maihahambing sa kabiserang lungsod ng dakilang dinastiyang Lu. Kahit na si Wang Cheng ay itinuturing na isang taksil ng dakilang dinastiyang Lu ngayon, tiyak na ipinagmamalaki niya ang dakilang dinastiyang Lu sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin ay palitan ang pamilyang Lu at maging bagong pinuno ng dakilang dinastiyang Lu. Sa katunayan, sa puso ni Wang Cheng, ang mga kabiserang lungsod ng mga bansang ito sa labas ng Great Pass ay walang espesyal. Kung ito man ay ang kabisera ng lungsod ng Chen Yuan Country, o ang kabiserang lungsod ng Yuanfeng Country sa harap niya, o maging ang kabiserang lungsod ng Wind Absolute Country na hindi pa niya nakita noon, wala sila sa parehong antas ng kabisera ng Great Lu Dynasty. Si Wang Cheng ay hindi kailanman lubos na nag-isip tungkol sa mga taong ito sa labas ng Great Pass. Ang kaisipan ni Wang Cheng ay ang pinaka-normal na kaisipan ng isang tao mula sa Great Lu Dynasty. Bagamat ang dakilang dinastiyang Lu ay palaging dehado sa pakikipaglaban sa Wind Absolute Country nitong mga taon, at nabugbog pa nga ng gusto, sa kanilang mga puso, ang mga tao ng Great Lu Dynasty ay talagang minamaliit ang mga taong ito sa labas ng Great Pass. Inisip nila na hindi sila ganap na sibilisado at isang grupo lamang ng mga walang kulturang boorish. Kahit na napakahusay nilang gumanap sa larangan ng digmaan ngayon, minamaliit pa rin sila ng mga tao ng dakilang dinastiyang Lu. Ang mga tao ng Great Lu Dynasty ay mayroon pa ring kaisipan ng isang mahusay na bansa. At halatang naisip din ni Wang Cheng. Bagamat nakikipagtulungan siya ngayon sa mga taong ito sa labas ng Great Pass, hindi ito nangangahulugan na talagang gusto niya ang mga taong ito. Sa katunayan, sa kanyang opinyon, ginagamit lamang niya ang mga taong ito, gamit ang mga mapagkukunan sa kanilang mga kamay upang palawakin ang kanyang sariling lakas. Kapag naging malakas na siya para ibagsak ang pamamahala ng pamilya Lu sa Great Lu Dynasty, pangungunahan niya ang mga tao na patayin ang lahat ng barbarians na ito sa labas ng Great Pass at ipaalam sa kanila na hindi ganoon kadaling aibuli ang mga tao ng Great Lu Dynasty. Siyempre, hindi ngayon ang oras para isipin iyon. Ang kasalukuyang Wang Cheng ay nangangailangan pa rin ng tulong ng mga bansang ito sa labas ng Great Pass. Sa makatuwid, sa ibabaw, siya ay napaka-cooperative. Kahit na alam niyang si General Bahu at ang iba pa ay pinaghihinalaang ginagamit ang kanyang mga tao bilang kumpi ng kanyan, hindi siya nagpakita ng kahit kititing na sama ng loob. Anyway, para sa kanya, basta may hawak siyang pagkain, armas at kagamitan, pwede na siyang mag-pull out anumang oras. Si Wang Cheng ay hindi tanga. Inihatid na ng kanyang mga elite subordinate ang nakaraang batch ng resources pabalik sa bansa.
Isang pangkat lamang ng mga ordinaryong sibilyan ang kanyang dinala. Ang mga taong ito ay hindi dumaan sa maraming pagsasanay at lumaban sa isang pulutong. Maaaring bunutin ni Wang Cheng ang lahat ng mga taong ito hanggat gusto niya sa Great Lu Dynasty. Kaya naman, gaano man kalaki ang sakripisyo ng mga taong ito, wala siyang pakialam. Kahit na mamatay silang lahat, hanggat mahalaga ang kanilang mga pagkamatay at nakatulong sa kanya na makakuha ng mas maraming mapagkukunan, hindi man lang kumikibo si Wang Cheng. Huminto ang hukbo sa labas ng lungsod. Si Wang Cheng, General Bahu at ang iba pa ay hindi nagulat. Kahit na sila ay kaalyado sa Yuan Feng Country ngayon, pagkatapos ng lahat, hindi sila nasa parehong kapangyarihan. Tiyak na hindi sila papayag na pasukin ng hukbo ang lungsod. Bukod dito, sa napakaraming tropa na pumapasok sa lungsod, walang lugar para sa kanila na magtayo ng kampo. Sina General Bahu, Wang Cheng, at ilang general mula sa ibang bansa ay sumakay sa kanilang mga kabayo papunta sa lungsod. Ayon sa plano, bibisitahin nila ang emperador ng Yuan Feng Country. Pagkatapos, aalis sila kasama ang hukbo ng Yuan Feng Country na nagtipon na at muling naayos. Ang lahat ay maayos na pumasok sa pangunahing bulwagan ng Yuan Feng Country at nakita ang matandang emperor. Ang matandang emperador ay halatang matagal nang naghihintay sa kanilang pagdating. Mga general, kayong lahat ay mga bayani. Sa pagkakataong ito, walang magiging problema sa pag-atake sa Wind Absolute Country. Sabi ng matandang emperor na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Bagamat sa kanyang puso, si Chen Yuanguo ay isa ring banta, ngunit malinaw naman, ang pinakamalaking banta ngayon ay ang Wind Absolute Country pa rin. Pagkatapos lamang masira ang Wind Absolute Country, posibleng maging kaaway nila si Chen Yuanguo. Naniniwala din ang matandang emperor na bago sirain ang Wind Absolute Country, ang mga tao ni Chen Yuanguo ay hindi gagawa ng anumang katangahan. Pagkatapos ng lahat, ang katatagan at pagkakaisa ang pinakamahalaga ngayon. Noon lamang nila matatalo ang Wind Absolute Country. Gayunpaman, malinaw na hindi alam ng matandang emperor na ang mga tao ni Chen Yuanguo ay nagbabalak na laban sa kanyang bansa. Malaki rin ang tiwala ni General Bahu sa kanyang sariling lakas. Naniniwala siya na talagang matatalo niya ang Wind Absolute Country. Kung gayon, hindi magiging big deal kung may nangyari sa panahong ito. Salamat sa iyong papuri, kamahalan. Sinabi ni General Baho. Siya ang may pinakamataas na katayuan sa mga taong ito, kaya natural, siya ang dapat na magsalita. Handa na ba ang hukbo ng iyong bansa? Handa na ang lahat. Pwede tayong umalis anumang oras. Sabi ng matandang emperador. Lahat ay nanggaling sa malayo. Magpahinga ka muna sandali. Hindi pa huli ang lahat para umalis pagkatapos ng tanghalian. Consider it as my farewell. Ito ang wastong paggalang. Bagamat nag-iingat siya kay Chen Yuanguo, kailangan pa rin niyang harapin ang ilang bagay. Kung tutuusin, ang mga tropang ito ay nanggaling sa malayo. Ngayon na halos oras na para sa tanghalian, natural na gusto ng matandang emperor na manatili ang ilan sa kanila. Bukod dito, tiyak na naghahanda sa pagluluto ang mga tropang nakatalaga sa labas ng lungsod. Sa makatuwid, si General Bahu at ang iba ay nanatili sa palasyo para sa tanghalian. Isa itong napaka-normal na imbitasyon. Hindi tumanggi si General Bahu at ang iba pa. Lumipat ang lahat sa isa pang pangunahing bulwagan. Doon, lahat ng uri ng pagkain ay inihanda. Isa-isang umupo ang lahat. Kumain sila habang pinag-uusapan ang nalalapit na laban. Napakaharmonya ng atmosphere sa main hall. Sa kabilang panig, pagkatapos na pumwesto ang mga tropa sa labas ng lungsod, ilang daang tao ang sumakay sa mga kabayo at nagtungo sa lungsod. Tumigil ka, hindi ka pinapayagang pumasok sa lungsod. Sa tarangkahan ng lungsod, ang tropang ito ay hinarang ng mga kawal na nagbabantay sa pintuang bayan. Ang mga sundalong ito ay tumanggap ng utos na bantayan ang pintuang bayan ng lungsod at huwag hayaang makapasok ang mga kawal sa labas ng lungsod. Dati, napaka-cooperative ng mga tropa at nakatalaga sa labas ng lungsod. Dahil dito, nakahinga ng maluwag ang mga kawal na nagbabantay sa pintuang bayan. Kung tutuusin, walang gustong magkaroon ng conflict sa oras na ito. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hindi nagtagal, may darating na tropa. Parang gusto nilang pumasok sa syudad. Kinabahan sila nito at mabilis na napatigil ang tropang ito. Papasok tayo sa syudad para mamili. Malapit na tayong lumabas.
Sabi ng pinuno ng kabalyero. Kabanata 2566. Maaari kang pumasok sa lungsod, ngunit kailangan mong alisin ang iyong mga armas. Sabi ng kapitan ng mga gwardya. Imposible yan. Ang pinuno ay tiyak na tumanggi. You should know that for a soldier, his weapon is his second life. He can't remove his weapon casually. Depende yan kung kailan mangyayari. Tumangging gumalaw ang kapitan ng mga gwardya. Pagkatapos ng lahat, nakatanggap siya ng utos na huwag pasukin ang mga sundalong ito sa lungsod. Ngayong gustong pumasok ng kabilang partido, binigyan na niya sila ng daan palabas at hiniling lamang na tanggalin ang kanilang mga armas. Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay ayaw. Kung pipilitin mong magdala ng mga armas, maaari lang akong humingi ng tawad sa iyo, sabi ng kapitan. Para sa kaligtasan ng lungsod, hindi niya maaaring payagan ang mga taong ito na pumasok sa lungsod na may mga armas. Bagamat naramdaman niya na ang maliit na pangkat na ito ay walang maraming tao, at kahit na pumasok sila sa lungsod, hindi sila makakapagdulot ng maraming gulo. Gayunpaman, ang isang utos ay isang utos. Hindi siya basta-basta susuway. Sige, nagkibit balikat ang general ng kabalyero, kinuha ang mahabang espada mula sa kanyang baywang at iniabot ito. Ganon din ang ginawa ng mga tao sa likod niya. Palihim na nakahinga ng maluwag ang pinuno ng squad na nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod nang makita ang mga kilos ng general ng kabalyero. Ngayon ay isang medyo sensitibong panahon, at ito rin ay isang napakahalagang oras upang atakihin ang Wind Absolute Country. Ang mga tropang nakatalaga sa labas ng lungsod ay pawang kakampi nila. Kung maaari, natural na ayaw niyang makipag-away sa kanyang mga kakampi sa panahong ito. Sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay madaling kausap. Lumakad ang kapitan ng mga gwardya sa gilid ng general ng kabalyerya at naghanda na kunin ang sandata ng kabilang partido. Kasabay nito, naisip niya sa kanyang sarili, sa pagtingin sa mga damit ng mga taong ito, sila ay dapat na mula sa Chenyuan Country. Hindi ko alam kung bakit hindi nila nakumpleto ang kanilang mga pagbili noong sila ay nasa kanilang sariling bansa. Ngayon, sila talaga ay pumunta sa aking bansa upang bumili ng mga bagay. Ang Chenyuan Country ay halatang mas mayaman kaysa sa Yuanfeng Country. Mas marami silang mapagkukunan at mas kumpleto sila. Kung gusto nilang bumili ng mga bagay, pinakamahusay na bilhin ng mga ito sa Chenyuan Country. Normal para sa kapitan ng mga gwardya na magkaroon ng ganoong pagdududa. Gayunpaman, hindi napansin ng kapitan na nang lumakad siya sa harap ng general ng kabalyerya, isang malamig na liwanag ang lumitaw sa mga mata ng kabilang partido. Iniabot ng kapitan ng mga gwardya ang kanyang kamay at gustong kunin ang sandata. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang binunot ng general ng kabalyero ang kanyang mahabang espada. Bago pa makapag-react ang kapitan ng mga gwardya, tinaga ng espada ang kanyang leeg. Swish! Swish! Kasunod ng paggalaw ng general ng kabalyero, ang mga kabalyerong nasa likuran niya ay pawang naglabas ng kanilang mga sandata. Ang dati nilang magiliw na anyo ay ganap na nawala, napalitan ng isang mabangis na aura. Sumunod ka sakin, sakupin ang mga pintuan ng lungsod at papasukin ang mga tropa. Panipi, matapos patayin ng general ng kabalyero ang kapitan ng mga gwardya, umungal siya at pinangunahan ang pagsalakay patungo sa mga gwardya na tulala pa rin. Halatang hindi inaasahan ng mga sundalong iyon ang magiging ganito. Bagamat hindi masyadong maganda ang relasyon ni Yuanfeng at Chen Yuanguo, wala silang masyadong alitan sa nakaraan. At ngayon, magkaalyado ang dalawang bansa. Bagamat nakatanggap sila ng utos mula sa itaas na huwag pasukin ang mga kaalyado na ito sa lungsod, sa paningin ng mga sundalong ito ay isang napaka-normal na utos at hindi haantong sa anumang masamang kahihinatnan. Naniniwala sila na mauunawaan ng mga kaalyado na ito. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mga sundalo ni Chen Yuanguo ay talagang gagawa ng inisyatiba upang salakayin sila. Higit pa rito, ito ay sa napakahalagang sandaling ito nang sila ay umaatake sa Wind Absolute Country. Sa makatuwid, ang mga kawal na nagbabantay sa mga pintuang daan ng lungsod ay tulad ng kanilang mga nakatataas. Hindi sila handa para dito. Ang general ng kabalyero ni Chen Yuanguo ay walang pakialam. Ang mga taong ito ay nataranta, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahusay. Sumakay siya sa kanyang kabayo sa gitna ng mga kawal na nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod.
Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nagsimulang walang awang umani ng buhay ng mga sundalong iyon. Ang mga sundalong ito na tulala pa rin ay agad na binawi sa sumbong. Marami sa kanila ang namatay o nasugatan. Bilasan mo, isara mo ang mga tarangkahan ng lungsod. Huwag mo silang papasukin. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react ang mga sundalong nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod. Gusto nilang isara ang gate ng lungsod. Ang mga taong ito sa harap nila ay gustong sakupin ang tarangkahan ng lungsod. Malinaw, hindi sila naging mabuti. Ito ang kanilang kabisera ng lungsod. Kapag nagkaroon ng panganib, ito ay magiging isang malaking dagok sa buong bansa ng Yuanfeng. Ngayon gusto mong isara ang mga tarangkahan ng lungsod. Hindi ba huli na ang lahat? Ngumisi ang general ng kabalyero. Casual niyang pinutol ang isa pang sundalo ng Yuanfeng country at pagkatapos ay sumugod sa mga tarangkahan ng lungsod. Sa sandaling ito, sumugod din ang mga sundalo sa likod niya para pumatay. Ang mga sundalong nagbabantay sa mga tarangkahan ng lungsod ay hindi nakayanin ang kanilang mga pag-atake at bumagsak na sa isang iglap. Hindi nagtagumpay ang ilang sundalong gustong isara ang mga pintuan ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, ang mga pintuan ng lungsod ay napakabigat. Talagang hindi madaling isara ang mga pintuan ng lungsod. Nang dahan-daang nagsasara ang mga tarangkahan ng lungsod, sumugod na ang mga kabalyero at napatay ang mga sundalong iyon sa ilang hakbang. Naturally, ang mga pintuan ng lungsod ay hindi maaaring isara. Bukod dito, ito ay sinakop ng mga sundalo ng Chen Yuanguo. Matapos kontrolin ng general ng kabalyero ni Chen Yuanguo ang mga tarangkahan ng lungsod, lumingon siya at tumingin sa likuran niya. Nagkaroon ng ulap ng alikabok at isang itim na masa ng mga figure ay papalapit na. Ang mga taong iyon ay ang mga tropang kabalyero ng Wind Absolute Country. Ito ay orihinal na isang nakaplanong pag-atake. Nang pamunuan ng general ng kabalyero ang kanyang mga nasasakupan upang patayin ang mga bantay ng mga tarangkahan ng lungsod at kunin ang kontrol sa mga tarangkahan ng lungsod, ang mga natitirang sundalo ng Chen Yuanguo ay umalis na. Hindi sila masyadong malayo sa mga tarangkahan ng lungsod, kaya mabilis silang sumugod sa harapan nila. Sa sandaling ito, ang mga bantay ng Yuanfeng country ay nagmamadaling bumaba. Nais nilang mabawi ang kontrol sa mga tarangkahan ng lungsod mula sa mga kamay ng mga sundalo ng Chen Yuanguo. Gayunpaman, ito ay malinaw na hindi isang madaling bagay na gawin. Ang lakas ni Chen Yuanguo ay mas malakas na kaysa kay Yuanfeng, at ang koponan na napili para sakupin ang gate ng lungsod ay isang elite na koponan na may disenteng lakas. Sa kabilang banda, ang panig ni Yuanfeng ay nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod at nagpapatrolya sa mga pader ng lungsod. Sila ay mga ordinaryong sundalo lamang, at ang ilan sa kanila ay mas mahihinang sundalo. Ang malalakas na sundalo ay pawang pinapaboran ng general, kaya sino ang handang magsagawa ng ganoong kahirap na misyon? Sa makatuwid, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay kitang-kita. Kaya naman, bagaman maraming bantay sa pader ng lungsod ang sumugod sa pagtatangkang makontrol muli ang pintuang bayan ng lungsod, nag-iwan lamang sila ng lupang puno ng mga bangkay. Ang kontrol sa gate ng lungsod ay nasa kamay pa rin ng mga kabalyero ni Chen Yuanguo. Sa sandaling ito, ang hukbo ni Chen Yuanguo sa labas ng lungsod ay dumating na malapit sa mga tarangkahan ng lungsod. Kabanata 2567. Gayunpaman, napagtanto ng general ng Chen Yuanguo, na kumokontrol sa gate ng lungsod, na ang grupong sumugod sa gate ng lungsod ay hindi lamang binubuo ng mga tao mula sa Chen Yuanguo, kundi pati na rin mga tao mula sa ibang mga bansa, pati na rin ang taksil mula sa Lu Dynasty na sumusunod sa kanila. Si Wang Cheng ay talagang sumusunod sa likod ng grupong ito. Sa orihinal, hindi niya inaasahan na gagawa si Chen Yuanguo sa Wind Absolute Country sa oras na ito. Gayunpaman, dahil sinusundan niya si General Bossy, alam niya ang ambisyon ni General Bossy at maging ang mga nakatataas sa Chen Yuanguo. Ang pagsasanib sa mga bansa sa labas ng Great Pass at pagkumpleto ng tunay na pagkakaisa ang kanilang layunin. Ang pagkatalo sa Wind Absolute Country ang unang hakbang upang makamit ang layuning ito. Tungkol dito, hindi naramdaman ni Wang Cheng na may dapat ipagtaka. Ang relasyon sa pagitan ng mga bansa sa labas ng Great Pass ay orihinal na medyo komplikado. Normal para sa isang makapangyarihang bansa na nais na pag-isahin ang mga bansa sa labas ng Great Pass.
Ganito ang Wind Absolute Country, at ngayon ay si Chen Yuanguo. Sa asensya, walang pagbabago. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Wang Cheng na gagawa ng hakbang si Chen Yuanguo sa Yuanfeng Country sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Wind Absolute Country ang kasalukuyang pinakamalakas na bansa sa labas ng Great Pass. Dapat sila ang pinakamalakas na kalaban ni Chen Yuanguo. Bago talunin ang Wind Absolute Country, hindi gagawa si Chen Yuanguo sa ibang mga bansa sa labas ng Great Pass. Pagkatapos ng lahat, sila na ngayon ang mga kaalyado ni Chen Yuanguo. Para salakayin ang Wind Absolute Country, kailangan pa rin niya ang tulong nila. Sa makatuwid, hindi inaasahan ni Wang Cheng na gagawa ng hakbang si General Bossy sa oras na ito. Hindi ba ito isang panloob na alitan? Kahit na ang Yuanfeng Country ang pinakamahinang bansa sa labas ng Great Pass, mayroon pa rin silang lakas. Kung gusto nilang talunin sila, tiyak na kailangan nilang magbayad ng isang presyo. Kung hindi nasira ang utak ni General Bossy, dapat siyang kumilos sa Yuanfeng Country pagkatapos talunin ang Wind Absolute Country. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na hindi ganoon. Nang dumating ang mga tropa sa labas ng kabiserang lungsod ng bansa ng Yuanfeng, ang mga sundalo ng ibang bansa ay naglalagay ng kampo at naghahanda sa pagluluto. Gayunpaman, hindi man lang inalis ng mga sundalo ni Chen Yuanguo ang kanilang baluti. Kung tungkol sa pagtatayo ng kampo, ito ay para lamang sa palabas. Ang mga sundalong iyon ay tila nakatingin sa kabiserang lungsod ng bansa ng Yuanfeng, na hindi kalayuan. Si Wang Cheng, na mas sensitibo, ay agad na napansin ang abnormalidad dito. Bagamat naramdaman niyang imposible ito, naisip pa rin niya na maaaring kumilos si Chen Yuanguo sa Yuanfeng State sa oras na ito. Pagkatapos pag-isipan ito, nagkaroon ng ideya si Wang Cheng. Isa lang ang layunin niya sa pagkakataong ito, at iyon ay ang sundan si Chen Yuanguo at ang mga koponan ng ibang bansa at samantalahin sila. Hindi man niya makuha ang pinakamalaking bahagi, wala siyang pakialam. Ang tanging layunin niya rito ay makakuha ng mga benepisyo. At ngayon, malinaw na sasalakayin ni Chen Yuanguo ang Yuanfeng Country. Kahit na hindi niya alam kung ano ang iniisip at pinaplano ni General Bossy, wala itong kinalaman kay Wang Cheng. Iniisip lang niya kung ano ang mga benepisyong makukuha niya sa bagay na ito. Pagkatapos nito, lihim na inutusan ni Wang Cheng ang kanyang mga nasasakupan na maghanda para sa pagkilos. Dahil ang kanyang mga elite subordinate ay nakabalik na sa Great Lu Dynasty, dala ang lahat ng uri ng mga supply, ang kanyang mga subordinate ay mga kanya na kumpay lamang. Wala silang anumang armas o kagamitan, kaya wala silang masyadong paghahanda. Kung tutuusin, wala man lang silang armor. Mayroon lamang silang iba't ibang mga lumang armas. Kung hindi dahil sa pakiramdam ni General Bossy at ng iba pa na wala silang sapat na kagamitan, ayaw ni Wang Cheng na bigyan ng mga nasasakupan ng anumang kagamitan. Gayunpaman, ang bentahe ng walang kagamitan ay ang mabilis nilang paggalaw. Siyempre, sa isang tunay na labanan, ang rate ng kamatayan ay magiging napakataas. Gayunpaman, hindi sila mamamatay ngayon. Sumusunod lang sila sa likod para makakuha ng mga benepisyo, kaya hindi natakot si Wang Cheng sa anuman. Tamang-tama, hindi nagtagal pagkatapos ipaalam ni Wang Cheng ang kanyang mga nasasakupan upang maghanda para sa pagkilos, ang hukbo ni Chen Yuanguo ay nagsimula ng sumugod palabas ng kampo. Mabilis na inutusan ni Wang Cheng ang kanyang mga nasasakupan na sumugod din palabas. Gayunpaman, ang hukbo ni Chen Yuanguo ay binubuo ng mga kabalyerya, kaya natural silang mabilis. Ang mga tauhan ni Wang Cheng ay walang kahit na armas at baluti, kaya paano sila magkakaroon ng mga kabayo? Sa makatuwid, maaari lamang silang umasa sa kanilang dalawang paa. Sa mga tuntunin ng bilis, tiyak na hindi nila kayang makipagsabayan sa hukbo ni Chen Yuanguo. Sa kabutihang palad, ang lugar na ito ay hindi masyadong malayo sa kabisera ng lungsod ng Yuanfeng Country. Hindi ito kukuha ng masyadong maraming oras upang maabot ang lungsod mula dito. Higit pa rito, ang mga sundalo ng Chen Yuan Country na unang pumasok ay tiyak na makikipagdigma sa mga sundalo ng Yuanfeng Country sa lungsod. Sa pamamagitan ng pagsunod sa likuran, maiiwasan niya ang gayong mga labanan at mabawasan ang ilang pagkatalo. Bagamat mababawasan din ito ang ilan sa mga reward, ngunit ito ay orihinal na isang hindi inaasahang windfall.
Gaano man kalaki ang kinita, walang pakialam si Wang Cheng. Siyempre, kahit may pakialam siya, wala siyang magagawa. Kung tutuusin, wala siyang mga kabalyero. Ang mga kakaibang galaw ni na Chen Yuanguo at Wang Cheng ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga hukbo ng ibang mga bansa. Hindi naman masyadong malayo ang pwesto nila sa isa't isa kaya madali nilang nadiskubre ang sitwasyon dito. Masyadong obvious ang sitwasyon ngayon. Naghahanda ang mga kolyadong puwersa ni na Chen Yuanguo at Wang Cheng na salakayin ang Yuanfeng country. Bagamat hindi nila alam kung ano ang iniisip ni General Bossi, nasa harapan nila ang katotohanan. May kailangan silang gawin, tulungan ang Yuanfeng country at itigil ang pag-atake ni Chen Yuanguo. Ito ay malinaw na imposible. Sa labas ng Great Pass, ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay nambibiktima ng mahihina. Ang ilang mga bansa sa labas ng Great Pass ay walang masyadong malapit na relasyon sa isa't isa. Malinaw na hindi magandang pakikitungo ang saktan si Chen Yuanguo para sa Yuanfeng country. Dahil hindi nila mapigilan si Chen Yuanguo, ang pinakamagandang gawin ngayon ay ang sumali sa attack team ni Chen Yuanguo. Sa kanilang opinyon, dahil si Chen Yuanguo ay isa ng kalaban ng Yuanfeng country, anuman ang kanyang mga konsiderasyon, dapat siyang maging handa. Sa lakas ng Yuanfeng country, imposibleng labanan ang pag-atake ni Chen Yuanguo, kahit na ito ang kanilang kabisera ng lungsod. Ang huling tagumpay ng labanang ito ay tiyak na pagmamay-ari ni Chen Yuanguo. Dahil alam na nila ang resulta, natural na ayaw ng mga tao sa ibang bansa na sumali sa hukbo ni Chen Yuanguo sa oras na ito. Hindi dahil maganda ang relasyon nila ni Chen Yuanguo, ngunit dahil pareho sila ng ideya ni Wang Cheng. Lahat sila ay gustong mangisda sa magulong tubig sa panahong ito at pumasok sa kabiserang lungsod ng Yuanfeng country upang makakuha ng ilang benepisyo. Bagamat ang Yuanfeng country ang pinakamahina at may pinakamasamang ekonomiya sa mga bansa sa labas ng Great Pass, ito ang kabisera ng lungsod ng Yuanfeng country. Ang maharlikang pamilya ng Yuanfeng country ay nanirahan dito, at mayroong maraming matataas na opisyal. Ang mga pamilya ng mga taong ito ay halatang napakayaman. Bilang karagdagan, mayroong ilang mayayamang tao sa lungsod. Sa madaling salita, ang lungsod na ito ay may maraming kayamanan, na natural na umaakit sa mga tao ng ibang mga bansa. Kabanata 2568. Ito ay tiyak na dahil sila ay may ideya ng pagkuha ng bahagi ng pagnakawan na ang iba pang mga puwersa ay inilipat din sa oras na ito. Sumunod sila sa likod ng hukbo ni Chen Yuanguo at ng mga tauhan ni Wang Cheng. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nakatanggap ng balita ng medyo huli. Karamihan sa mga sundalo ay naghubad na ng kanilang baluti, kaya't hindi sila nagpakilos ng maraming tropa ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang oras ay hindi naghihintay para sa sinuman. Kung hihintayin nilang magtipon ang lahat ng tropa bago pumasok sa lungsod, huli na ang lahat. Lahat ng magagandang bagay sa lungsod ay winalis ni Chen Yuanguo at Wang Cheng. Sa makatuwid, ang mga tao ng ibang puwersa ay maaari lamang magmadaling magdala ng ilang tropa at sumunod sa likod ng hukbo ni Wang Cheng. Tila mas magulo ito kaysa sa rebelding hukbo ni Wang Cheng. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Anyway, nandito sila para magnakaw, hindi para makipag-away. Sa Chen Yuanguo sa harapan, kahit na kailangan nilang harapin ang mga kaaway, hindi magiging masyadong marami. Sa makatuwid, ang mga sundalo ni Chen Yuanguo na nakakuha ng kontrol sa tarangkahan ng lungsod ay nakakita ng malaking grupo ng mga tropa na dumudugo sa kanila. Hindi lamang naroon ang mga tropa ni Chen Yuanguo, ngunit mayroon ding mga tao mula sa ibang puwersa. Gayunpaman, sa oras na ito, malinaw na hindi nila mapigilan ang mga tao ng iba pang puwersa na pumasok sa lungsod. Kung sila ay nagalit at lahat ay lumaban, hindi ito magiging magandang bagay para sa hukbo ni Chen Yuanguo na nakikipaglaban sa mga sundalo ng Yuanfeng country. Gayunpaman, ang mga sundalo ni Chen Yuanguo ay hindi pa rin komportable sa mga taong ito na pumapasok upang samantalahin ang sitwasyon. Sa kanilang opinyon, ang hukbo ng Yuanfeng country ay hindi nila kalaban. Hindi nila kailangan ng anumang tulong upang talunin ang hukbo ng Yuanfeng country. Sa oras na iyon, ang buong kabiserang lungsod ng Yuanfeng country ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang mga bagay sa Yuanfeng country ay natural na magiging kanila. Ngayon, sumunod ang mga tao ng iba pang puwersa. Malinaw, narito sila upang samantalahin ang sitwasyon.
Ito ay katumbas ng pag-agaw ng mga bagay sa kanilang mga kamay. Magiging kakaiba kung ang mga sundalo ni Chen Yuanguo ay nakaramdam ng mabuti tungkol dito. Aagawin natin. Maya-maya, iluluwa natin lahat ng kinuha nila. Tumingin ang general ng kabalyero ni Chen Yuanguo sa mga tropa ng iba pang puwersa sa kanyang harapan at tahimik na nag-isip. Tungkol sa mga saloobin ng hukbo at maging ang ilan sa mga nakatataas na echelon ng bansa, ang general ng kabalyeryang ito ay higit pa o hindi gaanong may alam. Kapag nawasak ang wind extinction country, itututok nila ang kanilang sibat sa ibang mga bansa, kung saan ang mga bansang kinaroroonan ng mga taong ito sa harap nila. Sa oras na iyon, ang kanilang kapangyarihan ang magiging pinakamalakas sa labas ng pass. Ang pagsira sa mga bansang ito ay hindi magiging isang problema. Ang naghihintay sa kanila ay ang katapusan lamang ng bansa. Ang nakakatuwa ay ang mga taong ito ay tila walang alam sa sitwasyong ito. Ngayon, talagang may isip pa rin silang mang-agaw ng mga bagay-bagay. Kahit gaano pa nila kagal, walang silbi kung hindi nila ito kayang itago. Sa huli, ang mga bagay na iyon ay pagmamay-ari pa rin ni Chen Yuanguo. Sa pag-iisip na ito, ang Chen Yuanguo Cavalry General na ito ay medyo komportable. Kunan mo na lang habang iniingatan nila ang ilan sa mga bagay na iyon para sa akin. Sa pagpasok ng hukbo mula sa labas ng lungsod, ang mga tagapagtanggol ng Yuanfeng Country ay walang pag-asa na mabawi ang gate ng lungsod. Malaking pangkat ng mga sundalo ang pumasok sa lungsod, at ang mga sundalo ng Yuanfeng Country ay ganap na bumagsak sa ilalim ng pag-atake ng mga sundalong ito. Isa-isa silang tinadtad sa lupa, at maraming nasawi. Pagkatapos, ang mga tropang ito na pumasok sa lungsod ay dumiretso sa kanilang target, ang palasyo. Sumugod ang hukbo ni Chen Yuanguo patungo sa palasyo dahil nakagawa na ng plano si General Baho bago siya umalis. Nais nilang sumugod sa palasyo at kontrolin ang mga miyembro ng maharlikang pamilya, kabilang ang emperador. Noong panahong iyon, kahit na may mga tropa pa sa bansang Yuanfeng, hindi na sila lalaban. Magagawa nilang manalo sa labanang ito na may kaunting casualty. Para naman kay Wang Cheng at sa mga tao mula sa ibang puwersa, natural na ayaw nilang patayin ang mga miyembro ng royal family ng Yuanfeng Country. Nais nilang nakawin ang mga kayamanan. Alam ng lahat na sa buong kabisera ng imperial, ang pinakamayamang lugar ay talagang ang palasyo. Mayroong hindi mabilang na mga kayamanan at mahahalagang bagay sa palasyo, higit pa sa mga bahay ng ordinaryong tao. Ngayong sumugod na ang mga tropa ni Chen Yuanguo, kung huli sila, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong uminom ng sopas. Bilang resulta, ang lahat ng mga sundalo na sumugod sa lungsod ay patungo sa parehong direksyon. Sa oras na ito, kumakain at nakikipag-chat pa rin si General Bossy sa emperador ng Yuanfeng Country at ilang mga ministro sa palasyo. Medyo maganda ang atmosphere. Kahit ano pa ang totoong relasyon nila, kailangan pa rin nilang mag-show. Gayunpaman, si General Bossy, na nakikinig sa emperor ng Yuanfeng Country, ay nagpahayag ng hindi mahahalata ng ngiti. Ayon sa naunang plano, dapat ay pumasok na ang kanyang mga tauhan sa lungsod. Sa pag-aakalang malapit ng maging bihag niya ang mga tao sa palasyo, nadama ni General Bossy na ito ay kawili-wili. Iniisip niya kung anong klaseng ekspresyon ang mayroon sila pagdating ng panahon. Sa oras na ito, isang sundalo ang biglang natisod. Habang tumatakbo siya, sumigaw siya, "Nako, umaatake ang kalaban." Ano? Nang marinig ito, lahat ng mga ministro sa palasyo ay tumayo sa gulat. Bakas sa mukha nila ang gulat at hindi makapaniwala. Anong sabi mo? Sino ang umaatake? Ang hukbo ba ng Fengju Country? Panipi. Ilan ang kalaban? Nasaan na sila ngayon? Panipi. Mabilis na hayaan ang hukbo sa lungsod na pigilan sila. Panik na sabi ng lahat ng mga ministro. Kung ito ay isang normal na sitwasyon, marahil ay hindi sila magiging hindi maganda tingnan. Kahit papaano ay kumpirmahin muna nila ang katotohanan ng bagay. Gayunpaman, sa ngayon, direkta silang naniwala sa mga salita ng sundalong ito. Ang isang dahilan ay dahil napuno ng dugo ang sundalong ito. Nontog siya habang tumatakbo, halatang sugatan. Bilang karagdagan, nakipagsanib puwersa lang sila sa ibang mga bansa para salakayin ang hukbo ng Fengju Country. Ngayon, iniisip nilang ipagpatuloy ang pag-atake sa Fengju Country. Imposibleng hindi alam ng mga tao ng Fengju Country ang tungkol sa sitwasyong ito.
Sa oras na ito, hindi imposible para sa kanila na gumawa ng inisyatiba sa pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ang Fengju Country ay palaging ang pinakamalakas na bansa sa labas ng pass. Sanay na silang malakas. Sa pagkakataong ito, pagkatapos makaranas ng napakalaking kawalan, normal na sa kanila na piliin na gumanti. Ito ay kahit na, napaka-posible. Ang dahilan kung bakit nila piniling salakayin ang Yuanfeng Country ay marahil dahil ang Yuanfeng Country ang pinakamalapit sa Fengju Country at ang pinakamahina. Sa makatuwid, nang marinig ng mga ministrong ito ang mga salita ng sundalo, tuwirang pinili nilang maniwala. Matapos maniwala, ang una nilang naramdaman ay takot at gulat. Bagamat katatapos lang nilang talunin ang Fengju Country, ang lakas ng Fengju Country ay matagal nang nakaugat sa kanilang mga puso. Maraming tao sa labas ng pass ang takot na takot sa Fengju Country. Kabanata 2569. Katahimikan. Kayong lahat, manahimik. Ang Emperor ng Yuanfeng Country, na nakaupo sa yulunan ng mesa, ay hinampas ang mesa at malakas na sinabi. Natahimik ang buong hall. Ang takot sa mga mukha ng mga ministro mula sa Yuanfeng Country ay hindi pa rin nawawala. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman. Sa kabaligtaran, ang mga ngiti sa mga mukha ng dominanteng general at ang pangalawang prinsipe ay naging mas at higit na halata. Tahimik na nakaupo ang unang prinsipe at ininom ang kanyang alak. Hindi siya nakakaramdam ng takot tulad ng ibang mga opisyal, at hindi rin siya tuwang-tuwa tulad ng ikalawang prinsipe. Siya ay isang puppet na ipinagpalit ni Huang Feng. Lahat ng ginawa niya ay ayon sa utos ni Huang Feng. Kung tungkol sa mga bagay na nasa harapan niya, lahat sila ay nasa ilalim ng kontrol ni Huang Feng. Natural, hindi niya kailangang mag-alala. Siyempre, hindi siya magpapakita ng masayang ekspresyon. Nakita ng kanyang kamahalan na tumahimik na ang bulwagan. Pagkatapos, tumingin siya sa mga sundalo at sinabi, ano ang sitwasyon sa labas? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Hindi mo kailangang matakot. Ngayon, si Chen Yuanguo at ang mga hukbo ng iba pang mga bansa ay nakatalaga sa labas ng lungsod. Kahit na umatake ang hukbo ng Wind Absolute Country, maaari nating talunin sila. Ang mga salitang ito ay malinaw na sinabi para marinig ng mga ministro, upang hindi sila magmukhang masyadong natatakot. Pagkatapos ng lahat, ang mga nangingibabaw na general ng Chen Yuanguo at ilan sa mga general ng ibang mga bansa ay naruroon lahat. Kung ang kanilang mga ministro ay magpapakita na masyadong hindi magandang tingnan, hindi ba sila mawawala ng mukha para sa kanilang bansa? Bukod dito, naisip nga ng matandang emperador. Maraming hukbo ng ibang bansa ang nakatalaga sa labas ng lungsod. Kakampi sila noon. Kahit na umatake ang hukbo ng Wind Absolute Country, walang dapat ikatakot. May reinforcements pa sila. Tiyak na mapipigilan nila ang pag-atake ng Wind Absolute Country. Gayunpaman, ang hindi maisip ng matandang emperador ay, dahil may mga hukbo ng ibang bansa na nakatalaga sa labas ng lungsod, kung gayon paano nakapasok ang mga tao ng Wind Absolute Country sa lungsod. Hindi kaya natalo na nila ang kalyadong hukbo sa labas ng lungsod. Hindi dapat iyon pwede. Napakaraming puwersa ng kalyadong nasa labas ng lungsod. Hindi imposibleng talunin sila, ngunit kahit papaano, hindi ito magiging posible sa maikling panahon. Sa sandaling sumiklab ang labanan sa labas ng lungsod, tiyak na malalaman ito ng garrison sa mga pader ng lungsod. Dapat kanina pa nila ito naiulat. Bakit ngayon lang nila ito isusumbong na nakapasok na sila sa lungsod? Sa pag-iisip nito, hindi sinasadya ng matandang emperador na tumingin sa mga general ng ibang mga bansa. Normal pa rin ang kanilang mga reaksyon, ngunit nang tumingin siya kay General Bassi at makita ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha, biglang lumubog ang puso ng matandang emperador sa hindi malamang dahilan. Pwede kaya? Imposible. Maliban kung ang mga tao ni Chen Yuanguo ay baliw, hindi makabubuti para kay Chen Yuanguo na magudyok ng digmaang sibil kapag malapit na silang magkaroon ng mapagpasyang labanan sa Wind Absolute Country. Maliban na lang kung may kumpiyansa silang lipulin ang sariling bansa sa maikling panahon. Gayunpaman, kahit na ang kanilang sariling bansa ay ang pinakamaliit na bansa sa labas ng Great Wall at may pinakamahinang lakas, imposible para sa kanila na ganap na talunin ang kanilang sariling bansa sa maikling panahon at hindi magdulot ng gulo kapag sinasalakay nila ang Wind Absolute Country. Ngunit ano ang ngiti sa kanyang mukha?
Nahulog sa malalim na pag-iisip ang matandang emperador. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ng sundalo ay lalong nagpalubog sa kanyang puso. Tama ang hula niya. Kamahalan, hindi iyon mga tao ng Wind Absolute Country, ito ay mga tao ni Chen Yuanguo. Bigla silang sumalakay sa atin at ngayon ay sinakop na nila ang gate ng lungsod. Dapat ay pumasok na ang hukbo sa labas ng lungsod. Hindi man lang nakapaghanda ang ating mga kapatid at nahuli sila. Itinuro ng sundalo si General Bossy at sinabing, puno ng galit ang mukha niya. Malinaw, ang pagiging ambush ng sariling mga kaalyado ay hindi isang bagay na ikatutuwa. Shua, nang marinig ang mga salita ng sundalo, napatingin ang lahat kay General Bossy. Puno ng gulat ang mga mukha nila. Maging ang mga general ng ibang bansa ay may parehong ekspresyon. Hindi nila inaasahan na gagawin ng mga tao ni Chen Yuanguo ang ganoong bagay sa oras na ito. Iilan lamang ang naruroon na hindi nagulat sa bagay na ito. Ang isa ay ang dominanteng general mismo, at ang isa ay ang pangalawang prinsipe. Pareho nilang alam ang bagay na ito, at ang bagay na ito ay pinlano nila, kaya natural, hindi sila nabigla. Wala ring gulat na ekspresyon ang unang prinsipe. Kung may magmamasid sa kanyang ekspresyon, makikita nilang kakaiba ito. Gayunpaman, sa oras na ito, ang atensyon ng lahat ay nasa General Bossy. Walang tumingin sa unang prinsipe. May isang tao na hindi nabigla. Iyon ay si Huang Feng na nagtatago sa dilim. Alam na niya ang tungkol sa ikalawang prinsipe at ang plano ni Chen Yuanguo kagabi. Natural, hindi siya magugulat sa ganoong bagay. Lahat ito ay bahagi ng kanilang plano. Bakit? Tumingin ang matandang emperor kay General Bossy na may pangit na ekspresyon. Hindi niya alam ang tungkol sa mabangis na ambisyon ng mga tao ni Chen Yuanguo. Nakabantay din siya. Gayunpaman, palagi niyang nararamdaman na kahit na gusto ng mga tao ni Chen Yuanguo na kumilos, ito ay pagkatapos lamang talunin ng Wind Absolute Country. Hindi niya inaasahan na gagawa talaga sila ng move sa ganitong oras. Hindi kaya ganoon na lamang ang tiwala nila sa kanyang bansa sa napakaikling panahon. Hindi ba sila natakot na sumali siya sa Wind Absolute Country? Pwede mo siyang tanungin, sabi ni General Bossy na may maluwag na ekspresyon. Tumingin siya sa pangalawang prinsipe. Obviously, siya na tinutukoy niya ay ang pangalawang prinsipe. Sa oras na ito, maraming mga gwardya mula sa Yuanfeng country sa main hall. Itinutok nila ang kanilang mga sandata kay General Bossy at sa mga general ng ibang bansa. Hanggat nag-utos ang matandang emperador, papatayin nila ang mga taong ito na nang ahas na sumalakay sa kanilang bansa. Gayunpaman, si General Bossy ay walang bahid ng gulat sa kanyang mukha. Para bang hindi siya tinatakot ng mga taong ito. Nagpatuloy siya sa pag-inom ng kanyang alak. Ito ay katulad ng unang prinsipe. Sa oras na ito, nakita ni General Bossy ang unang prinsipe sa hindi kalayuan sa kanya. Nakapagtataka, hindi man lang nagpanik ang unang prinsipe. Sa halip, umiinom siya ng alak tulad ng kanyang sarili. Nang makita niyang nakatingin sa kanya si General Bossy, itinaas pa ng unang prinsipe ang kanyang tasa ng alak at nag-toast sa kanya. Kung hindi alam ni General Bossy na ang kanyang especially iya ay ang pangalawang prinsipe, iisipin ni General Bossy na ang unang prinsipe ang may pukana sa kanya. Bakit ang tahimik niya? Napaisip si General Bossy sa sarili. Hindi niya maintindihan ang kasalukuyang ugali ng unang prinsipe. Ang unang prinsipe ay dapat nakatulad ng ibang mga opisyal. Dapat siya ay nagpapanik, natatakot, at nagagalit. Ang kanyang kasalukuyang pag-uugali ay hindi makatwiran. Hindi maintindihan ni General Bossy ang kasalukuyang gawin ng unang prinsipe. Kabanata 2570. Dahil sa sinabi ni General Bossy, napatingin ang lahat sa ikalawang prinsipe. May pagdududa at galit sa kanilang mga mata. Bagamat hindi nila alam ang nangyayari, hindi naman tanga ang mga taong naroroon. Dahil hiniling ni General Bossy na tanungin ang pangalawang prinsipe, kung gayon ang bagay na ito ay tiyak na nauugnay sa pangalawang prinsipe. Kahit anong isipin niya, siguradong hindi ito magandang bagay. Kasabay nito, mayroong isang bagay na maaaring kumpirmahin. Ang ikalawang prinsipe ay lihim na nakipag-ugnayan kay Chen Yuanguo. Ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay halatang hindi pabor sa Yuanfeng Kingdom. Magsalita ka, anong nangyayari? Tiningnan ng matandang prinsipe ang kanyang pangalawang anak na may malamig na mga mata.
Kung ikukumpara sa biglaang pag-atake ni Chen Yuanguo, mas nasaktan siya sa pagtataksil ng sarili niyang anak. Ito ay nagpasama sa kanyang pakiramdam. Haha, hinarap ng ikalawang prinsipe ang pagtatanong ng kanyang ama at ang galit ng mga ministro. Hindi lang siya nakaramdam ng takot, tumawa rin siya ng may pagmamalaki. Tama, inimbitahan ko ang hukbo ni Chen Yuanguo sa labas. Sa puntong ito, naramdaman ng ikalawang prinsipe na hindi na kailangan pang itago. Anyway, nagtagumpay siya. Siya ay malapit ng umakyat sa trono at ang bansang ito ay pag-aari niya. Bakit kailangan niyang matakot sa iba? Bakit? Alam mo bang pagtataksil ito? Mapait na sabi ng matandang prinsipe. Kahit na noon pa man ay ayaw niya sa kanyang pangalawang anak, ang pangalawang prinsipe ay anak pa rin niya. Kahit na hindi niya naisip na ipasa sa kanya ang trono, hindi niya naisip na patayin ang kanyang anak. Kahit na lihim na gustong patayin ng pangalawang prinsipe ang pinakamatandang prinsipe, ikinulong lamang siya ng matandang emperador at hindi naisip na patayin siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagtataksilan siya ng kanyang anak. Bukod dito, sa napakahalagang sandali na ito, nakipag-ugnayan talaga siya sa mga tagalabas upang salakayin ang sarili niyang bansa. Ito ay pagtataksil, at ito ay hindi mapapatawad. Alam ko, syempre alam ko. Walang pakialam na sinabi ng ikalawang prinsipe, ngunit pinilit mo akong gawin ang lahat ng ito. Aling bahagi ko ang hindi naiintindihan? Bakit mo ipinasa ang trono sa kanya at hindi ako isinasaalang-alang? Tanging ako lamang ang maaaring mamuno sa bansang ito sa kadakilaan. Akin lang ang tronong ito. Dahil hindi mo ibibigay sa akin, kaya ko lang agawin ito sayo. Panipi, itinuro ng ikalawang prinsipe ang unang prinsipe. Malinaw, sa kanyang puso, hindi siya mas mababa sa unang prinsipe. Sa katunayan, siya ay higit na namumukod tangi kaysa sa unang prinsipe. Gayunpaman, ipinasa ng kanyang ama ang trono sa unang prinsipe. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanya. Mas malala ka sa kanya. Tahimik na sinabi ng matandang emperador, kung ipapasa ko sa iyo ang trono, dadalhin mo lamang ang bansa sa pagkawasak. Kahit matanda na ang matandang emperador, magaling pa rin siyang manghusga ng mga tao. Kahit na ang unang prinsipe ay hindi masyadong namumukod tangi sa kanyang mga mata, siya ay itinuturing na matatag. Hindi man siya lumawak, magaling siyang magpreserba. Ang pagpasa sa kanya ng trono, bagamat hindi ito magpapatibay sa bansa, hindi ito haantong sa pagkawasak ng bansa. Gayunpaman, kung ang trono ay ipinasa sa pangalawang prinsipe, ito ay magiging iba. Ang pangalawang prinsipe ay mayabang at labis na ambisyoso. Ang kanyang mga pagkukulang ay masisira sa bansa. Sa makatuwid, hindi kailanman naisip ng matandang emperador na ipasa ang trono sa pangalawang prinsipe. Kalokohan, galit na sinabi ng ikalawang prinsipe, ako ang dapat na maging emperador. Halatang hindi matanggap ng ikalawang prinsipe ang pagsusuri sa kanya ng matandang emperador. Palagi niyang iniisip na siya ay namumukod tangi. Paanong hindi niya kayang pamunuan ang isang bansa? Umiling ang matandang emperador. Hindi na niya tiningnan ng sobrang kumpiyansa niyang anak. Sa halip, tumingin siya kay domineering general. Alam ng matandang emperador ang kakayahan ng kanyang anak. Wala siyang kakayahang magplano ng paghihimagsik na ito. Malamang na ang mga tao ni Chen Yuanguo ang nasa likod ng mga eksena. Sila ang nagsulsol sa kanyang anak. Dahil ang iyong mga tao ay nasa labas na umaatake sa lungsod, naglakas loob ka pa ring pumunta dito. Tumingin ang matandang emperador sa domineering general at sinabi, ang mga tao ni Chen Yuanguo ay nasa labas na umaatake sa lungsod, ngunit ang domineering general ay lumitaw dito. Hindi ba siya natakot na mahuli siya ng matandang emperador? Bakit hindi? Sinabi ng domineering general, hindi mo akalain na pupunta ako dito para mamatay, hindi ba? Kumunat ang noo ng matandang emperador. Iyon talaga ang nangyari. Dahil pinili ng domineering general at ang kanyang mga tao na sumalakay, hindi siya dapat pumunta dito para mamatay. Kaya ano ang nangyayari ngayon? Pwede bang? Muling tiningnan ng matandang emperador ang kanyang pangalawang anak. Nang makita ng ikalawang prinsipe na muling nakatingin sa kanya ang kanyang ama, ngumiti siya ng may pagmamalaki at sinabing, mga lalaki. Pagkatapos, may mabibigat na yabag mula sa labas ng bulwagan. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang grupo ng mga gwardya ng palasyo sa bulwagan. Ang bilang nila ay hindi mas kaunti kaysa sa mga gwardya na nakapasok noon.
Pagkapasok nila ay itinutok nila ang kanilang mga armas sa mga gwardya na nakapasok kanina. Mabilis na itinutok ng mga gwardya na kanina pa nakapasok ang kanilang mga armas sa mga gwardya na nakapasok kanina. Magkaharap ang dalawang grupo ng mga gwardya sa bulwagan, dahilan upang maging mabigat ang kapaligiran sa bulwagan. Lalong bumigat ang puso ng matandang emperador. Dapat ay pinag-isipan niya ito. Dahil nagawa na ni Chen Yuanguo ang kanyang hakbang, at ang domineering general ay naglakas loob na pumunta sa bulwagan, halatang may maaasahan siya. Ngayon, tila nasuhulan ng kanyang pangalawang anak ang ilan sa mga gwardya ng palasyo. Ang mga bantay sa gilid niya ay hindi na kasing lakas ng dati. Napakahirap para sa kanya na patayin sila dito. Ama, huwag ka nang gumawa ng anumang walang kabuluhang pakikibaka. Ipasa mo sa akin ang trono at masisiguro kung hindi ka mamamatay. Hahayaan kitang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kapayapaan. Tumingin ang ikalawang prinsipe sa matandang emperador at sinabing, siyempre, kailangan niyang mamatay. Itinuro ng ikalawang prinsipe ang unang prinsipe at sinabing, kalmado pa rin ang unang prinsipe sa harap ng banta ng ikalawang prinsipe. Dahil dito, hinangaan ng mga opisyal sa bulwagan ng unang prinsipe. Sa oras na ito, ang unang prinsipe ay maaari pa ring maging kalmado. Ito ay bihira. Siya talaga ang pinakamahusay na kandidato para sa trono. Hindi nakakagulat na gusto siyang patayin ng pangalawang prinsipe. Sa katunayan, ang unang prinsipe ay isang papi lamang sa panahong ito. Alam niyang dumating na si Huang Feng. Bukod dito, bilang alipin ni Huang Feng, lubos niyang pinagkatiwalaan si Huang Feng. Hanggat narito si Huang Feng, magiging maayos siya. Itong mga taong nasa harapan niya ay mga clown lang. Paano kung hindi ako pumayag? Sabi ng matandang emperador. Kung gayon mamamatay ka kasama niya. Mabangis na sabi ng ikalawang prinsipe. Wala siyang pakialam sa relasyon ng mag-ama. Sa harap ng kapangyarihan, ang relasyon ng mag-ama ay wala. At least, naisip ng ikalawang prinsipe. Kahit patayin mo ako, hindi mo makukuha ang approval ng lahat. Sabi ng matandang emperador. Ganun ba? Hindi ako naniniwala. Tumingin ang ikalawang prinsipe sa mga opisyal sa bulwagan at sinabi, kung sino man ang hindi sumasang-ayon, papatayin ko siya hanggang sa sumang-ayon ang lahat. Nagulat ang mga opisyal sa bulwagan. Hindi nila pinagdudahan ang sinabi ng ikalawang prinsipe. Ang taong naglakas loob na pumatay sa sarili niyang ama, bakit hindi siya manggahas na pumatay ng iba?